Ito guys, yung mga chili garlic na natitira sa aking pagtitinda. Hindi ko ito basta ginagamit ulit. Dahil kahit hindi pa ito sira, hindi na ito ganun kasarap. Minsan, amoy maasim na rin ito. Hindi talaga maiwasan na umasim ito. Lalo na at kung sino-sino ang sumasandok. Kaya ito ang paraan para mapanatili natin na masarap ang chili garlic. Ganyan ang ginagawa ko. Nagpapainit ako ng mantika at ilalagay ko lahat uli ang chili garlic na natira. Pinakukuluan ko ito ng 8 to 10 minutes. At ginagawa ko din ito dahil kailangan ko din ng mantika na panglagay sa chili garlic. Hindi ako gumagaya sa iba na nilalagyan nila ng mantikang hilaw ang chili garlic. Kaya minsan kung nakakabili kayo sa ibang siumayan, iba na yung lasa ng chili garlic nila. Minsan maasim, minsan nga mayroon ng may amag. Dahil ang ginagawa nila, pag may natitirang chili garlic, dirsutin daw ulit kinabukasan hanggang sa sunod na araw hanggang sa maubos. Ako hindi ako gumagawa ng ganon dahil ayaw kong may masasabi sa akin ng customer at gusto ko laging sila ay masarapan sa aking mga sauce at siomai. At sa ganitong paraan, maiwasan nating umasim ang chili garlic at magkaroon ng amag. Ganyan lang guys ang ginagawa ko. Hinahalo ko ng hinahalo ang chili garlic hanggang sa kumulo para hindi magtutong at hindi pumait. Yan guys, sobrang sarap pa rin yan at talagang lasang bago pa rin. So ayun guys, maraming salamat ulit at sana ay may natutunan kayo sa aking maikling video. Salamat din sa aking mga viewers na talagang walang sawang nanonood ng aking mga video. At maraming salamat din po sa aking mga customer dyan, lalo na sa Campo Payatas. At sana ay huwag kayong magsawa sa aking siomai na paninda. Huwag po kayong mag-alala at lagi pong masarap at malinis ang aking mga paninda. Yan po ang may garantiya ko po sa inyo. Maraming salamat. Bye bye.